Morning po sa lahat. Puri ng Diyos. Ngayong umaga tayo nag-gather to celebrate the 72nd anniversary po ng Caloocan Bethel Assembly of God. Pasensya na po, parang na-overkill dress ako ngayong umaga. Sabi po kasi mag-black suit po ako. Nagpatahi pa ako ng barong sana, so barong ay susuot ko. But anyway, ito siguro practice ko sa inyong Diamond Anniversary on the 75th anniversary. Alam niyo ba, 3 taon na lang, 75 na po ang Caloocan Bethel? Sino pong excited doon? Kung loloobin ni Lord at buhay pa po ako, aaten na uli ako dito sa 75th. Puri ng Panginoon sa umagang ito. It's my joy and privilege to be part of your 72nd anniversary. At bigla po akong kinabahan kasi po, sabi po ni ating Pastor June, let's welcome Reverend Doctor. The doctor is out, the nurse is in this morning. Puri niyo po ang Diyos. Alam niyo po, siguro kung 1994 ba yun, December 5, 1994, gawa na ang Bethel. Siguro dito po kami kinasal sa Caloocan Bethel. Hindi pa po kasi tapos yung church noon. Alam niyo po, lalo sa maraming bago dito, bahagi po ng aking buhay personal ang Caloocan Bethel Assembly of God at sa aming mag-asawa. In 1989, ako po ay nag-OJT dito sa Caloocan Bethel. Graduating student po ako sa Bethel Bible College that time. At nagagalak po ako sa Panginoon. Makita po yung aking mga kakontemporary dito. Brother Benji, sila Pastor Bill, Pastor Kiko. Grabe po what God is doing in Caloocan Bethel. Talagang napakabuti po ng Panginoon. At ginagawa pa po yung likod dati dito. Hindi ko po makalimutan may choir practice. Nagulat po si Ate Emily Baldicantos, nag-brown out pong bigla. Sabi niya, Pastor, kumuha ka ng kandila doon sa likod. Nakakatakot yung likod noon. Talagang kaya kayo, matatakot po talaga kayo. Napakadilim, masukal, talagang hindi po talaga gawa. Para yung prayer ko, kumakabugdid yung Panginoon, baka may makasalubong ako dito. Those were the days. At salamat po sa Diyos how the Lord prospered His church. Kasi po, nung time ko po, ang school pa lang po ng Bethel noon ay mga nursery, kinder, preparatory. Ngayon po may elementary na, di po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. At higit po sa lahat, God expanding the territory. Bakit po? Kasi dumami po ang mga daughter churches nyo. Sa biyaya at habag po ng Panginoon sa grasya po ng Diyos. Isipin niyo po, si Pastor Bill technical po yan dati, nandito ako siya po sa sound system noon. Ngayon nagpapasal na po siya sa San Antonio, Bethel, sa Quezon, purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pastor Francis, hindi po ba nakakatuwa si Pastor Raul Bautista? Mga young adult fellowship po kami noon during that time. At salamat po sa Diyos sa Caloocan Bethel. Dito po nakita niya aking maging lifetime partner. Totoo po yun. Yung mga inupuan nyo, matanda pa ho sa atin yung mga silya na yan. Alam nyo ba yun? Matanda pa ho sa atin yan, mga silya na yan. Salamat na preserve, no? Salamat po sa nakaisip na i-preserve. Kasi po, legit na naharap po inupuan ninyo. Alam po ba ninyo yun? Sino makapagsasabi na kami po ni Sir Lani ang magiging lifetime partner? Kasi po talagang nakita ko po siya choir member ng Caloocan Bethel. Psalms messenger pa ho sila, nagkukursate pa sila noon sa mga probinsya. Naging deacons po siya ng Caloocan Bethel during that time. Siguro almost more or less 5 years din po ako nagstay. Kasi during that time po ako narito, para po short story lang po. Si Pastor Fernando Basilio po ang pastor ng Caloocan Bethel that time. At kinasal po si Brother Benji. Sila mag-asawa. Abay ho ako noon, natatandaan ko Sila ni Sister Dory. Kaya nung sila po magkaanak, ninong pa rin ako sa dedication at ninong din ako sa kasal, di ba? Dito sa church na ito, naranasan ko, na linggo-linggo may inaanak ako sa dedication. Kaya umabot ng mahigit 100 yung aking mga inaanak sa dedication. At some of them, may mga pamilya na po dito sila. Nakakatuwa pong isipin. I think, hindi po ako nagkakamali. The last time po na ako nag-speak dito, more than 10 years po ata yun Huling pagsasalita ko po. Kaya ako po ay sinabihan ng ating Pastor Morton, ating DS, Pastor Ray,
Matagal ka nang di napapunta ng Caloocan Bethel sa alma mater mo, pasyal ka naman doon sa anniversary. Hindi po ako nagdalawang isip sapagkat I love Caloocan Bethel. This part of my life, in my ministry, in my family. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon for this opportunity to share the Word of God. Ayan pa po ba tayo? Amen. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Tunay nga po na ang kanyang iglesia ay talagang hindi niya pababayaan. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, that even the gates of hell shall not prevail against His church. Why? Because ang Caloocan Bethel po ay church ng Panginoon. Amen? Jesus is the head of the church and He owned the church and purchased by His blood. Amen po ba? May kausap po ako ngayong umaga. Amen? Feeling ko po para mag-present ako ng award ngayong umaga. Pasensya na po kayo. But anyway, it's for the Lord. Ano pong tema ay immerse. No? Immerse. Mula po sa ating PGCAG, focus on the theme immerse. Ngayong umaga, ayan niyo pong i-share ko po sa inyo ang salita po ng Panginoon. Ready na po ba tayo sa Word of God? Are we ready? Immerse in His presence. Immerse in His presence. I was praying, sabi ko, Panginoon, natanggap ko po yung formal letter of invitation, although may scripture siya, ano po ba yung gusto nyo na leading mo sa akin? And the Lord lead me in the book of Isaiah, chapter 6, verse 1 to 10. Ito pong ating scripture text ngayong umaga. Aklat po ng book of Isaiah, chapter 6, verse 1 and 10. You can open your Bibles with me or your e-Bible, electronic, pwede rin po yan. Okay, babasahin po natin salita po ng Panginoon. Pwede po tayong tumayo sandali sa pagbasa po ng salita ng Diyos ngayong umaga as we pay respect to His Word. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Above Him stood the seraphim, each had 6 wings, with 2 He covered His face, with 2 He covered His feet, and with 2 He flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. And the foundations of the threshold shook at the voice of Him who called, and the house was filled with smoke. Verse 5, And I said, Who is me? For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. And the foundation of the threshold shook at the voice of Him who called, and the house was filled with smoke. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am, send me. And He said, Go and say to these people, Keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull, and their ears heavy, and blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn and be healed. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, kami nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito kami nagising, kami buhay, kami narito sa iyong banal na gawain para po i-celebrate ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Lord, ngayong umaga ang panalangin po namin, Lord, manahan ka sa aming kalagitnaan. That as we celebrate your goodness, your faithfulness, your great love sa iglesyang ito, sa Caloocan Bethel Assembly of God for 72 years, ay patuloy namin hiniling ang Santong Espiritu na pumagitna sa amin ngayong umaga. Panginoon, wala po akong magagawa, bagamat ako po ay nag-aral ng iyong mga salita. Hindi po sapat aking kaalaman maliban. Pahiram mo ng langis sa iyong abang lingkod to preach your word with boldness, with authority, for the glory of your name. At tumadalangin din po ako, Panginoon, ang mga salita mo mahasik sa puso ng mga anak mo. Ito ay mahasik po at ito po ay tumubo at magbunga. Natanggapin na mayroong kagalakan at pananampalataya sa ikatatatag na aming pananampalataya at paglago hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panginoon, bisan pa sa lugar na ito, madakila ka. Bisan pa sa pagkakataon ito, sa paghahig ng banal mong salita, ay patuloy malwalhati ang banal mong pangalan, dakilang Diyos.
At mahusap ka sa puso ng bawat isa sa mensaheng binigay niyo po sa iyong lingkod, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Sapagkat kami naparito, O Diyos, sapagkat kailangan ka namin sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at patuloy kang maparangalan aming Ama. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ni Jesus na po magsabi ng malakas sa Amen at palakpakan natin ang Diyos na buhay ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! Praise be to God! Mukha po na po tayo sa presensya po ng Panginoon. Immerse in His presence. Kapag sinabi pong immerse, ibig sabihin to deep or submerge something completely in the liquid or to involve yourself so deeply in an activity that it completely absorb your attention, sabi po ng Cambridge Dictionary. Kapag sinabing immerse, ibig sabihin ay to deep or submerge something completely in the liquid. Para po bang water baptism, di po ba sila mo nagpa-water baptize na dito? Kami nung last Thursday, nagkaroon po kami ng church water baptism. Okay, so I did the orientation, short teaching about water baptism, at nasa pool na po kami, sabi ko, ang bautismo sa tubig is very symbolical in a sense na pag kayo nilulubog na sa tubig, ibig sabihin, namatay na ang inyong lumang pagkatao at pag-ahon ninyo, you are now a new creation in Christ, declaring your faith publicly para po sa inyong pagiging anak ng Diyos. So, pag sinabing immerse, para po water baptism, may nilulubog ka, no? Kaya nga to deep o submerge. Sa panahon natin, marami pong people who are immersed. For example, sa mobile phone. Can you imagine, tayo po ang pinaka-text capital in the whole world, ang Philippines. Ayon po sa pag-aaral, itong recent na nabasa ko po. Buong mundo po ito, mga kapatid. Kasi sinabi po yung top 10 tapos top 5. Sabi ko, wala ang Philippines Bigla akong nagkaroon ng idea, siguro number 1 tayo. Tama po, 16.5 hours per day, bawat Pilipino gumagamit po ng cellphone. Can you imagine 16.5 hours? We surpass America, we surpass other big nation in the world. Ganyan po katindi ang pag-i-engross ng mga tao ngayon sa mobile phone o sa technology. Another example of immersion is vices and gambling. May mga tao po na talagang masyado silang lulong na, sabi nga po, ang addiction di lang sa drugs. Ang addiction po, maging sa mga gambling po. Grabe po yung nangyari sa aking kaibigan. Ako'y nalungkot para sa kanya. Sabi ko, pag na-engross ka sa sugal, uubusin ka niyan. Huwag mong bilangin yung nanalo ka, magkano pinanalo mo. Magkano yung natatalo sa'yo. At walang magiging magandang kinabukasan sa pagsusugal sapagkat uubusin ka talaga ng sugal. Can you imagine, minsan napunta po kami ng Macau, grabe po yung mga hotel casino, talagang grabe po. 5-star, 7-star, grabe po yung mga hotel sa Macau. At ang gaganda po ng mga casino nila. At naintindihan ko bakit sa mga big hotel casino na ito, andyan po yung mga big boutique ng Louis Vuitton, ng Gucci, lahat po ng branded nandyan yan. Tumingin nga po ako ng sinturon 39,000 daw yun. Isang sinturon. Isang clutch bag, 47,000. Ba't sila nagtitinda? Kasi po maraming sugoril doon. Kung may kita rin sila ng malaki, pag bumibili po yung mga kliyente nila sa casino. So, another example of immersion is vices and gambling. Ito yung ginagamit din ng kaaway sa panahon na ito na marami pong taong na-engross po sa pagsusugal at sa mga bisyo. Pangatlo po, food and party. May mga taong parang wala nang bukas. Parang sa kanila, hindi maubos yung buhay nila. Parang party-party lang tayo. YOLO! You live only once. So you enjoy your life. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba sa kanyang mga salita, sa isang lalaking sinabi niya, hangal, bukas mamamatay ka na, kanina mo pupunta kayamanan mo. Another example is self-achievements. Hindi po masama mag-excel tayo, hindi po mali na tayo mag-excel sa ating buhay, pero ang problema po, nag-excel ka, nawala na ang Diyos sa pag-excel mo. Another immersion example is business. Sino pong businessman dito? Praise God.
Maganda po yan kasi pag tayo po ay nagninegosyo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa mga kabuhayan. Alam niyo po, last Sunday, I was preaching about biblical giving sa Seeds of Jesus, yung kapatid sa Seeds of Jesus Church, Assemblies of God. Tapos na po yung aking pangangaral at the Lord led me to pray for our businessmen. So tinawag ko po sila, yung mga may business, yung mga namasukan sa trabaho. The Spirit leads me, sabi ko, can you open your arms like this? So inanuhan ko po yung mga hands nila. Sabi ko, Lord, I declare your favor upon these people of yours. Na anumang pinagkatiwala mo sa kanila, Lord, i-prosper mo po. Kung paano mo sila pinagkatiwala ng mga hanap buhay, ng mga kabuhayan o business, Panginoon, I declare blessing. I declare that you bless the work of their hands. At higit sa lahat, huwag ka nilang makakalimutan. Kasi ang issue dito, who is the owner? Whatever we have in life, hindi po tayo nagmamayari. Tayo po yung makakatiwala lamang ng Panginoon. Amen po ba? Because the real owner is the Lord Jesus Christ. Magiging buhay natin sa oras na ito, yung ating hininga, ito po ay regalo ng Panginoon. Ito po ay pahiram ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Alam niyo po, itong huling panahon talagang ang kaaway dumodoble, nagti-triple time na siya. Kaya nga sabi sa Timoteo, sinabi doon, di ba sa huling araw, maraming manlulupaypay, maraming manlalamig sa pananampalataya. Di ba worship team, kinakanta natin, hindi ito ang panahon para mag-backslide, ito ang panahon para magpatuloy tayo sa Panginoong Diyos. Hindi masama mag-excel sa business, but let God be the center of your business to prosper you. Example of immersion studies, po mga estudyante dito nag-aaral. Amen. Siguro kayo rin po, kami taon-taon sa church, we have honoring the graduates and achievers. So taon-taon po, nire-recognize po namin yung mga nag-graduate, so mga elementary, high school, college, tuman ay mga achievers sa school, we honor them once a month. Meron nga po kaming estudyante, ako po nag-dedicate sa kanila, nag-asal sa parents sila, malalaki na po sila. Lumalaban na po sila ng Math Olympiad sa Asia Pacific. At nakakatuwa, itong magkapatid na ito, gold medalist, silver medalist, bronze medalist. At sabi ko, Lord, salamat sa mga math genius na raise mo sa church. At kahapon po, andun yung magkapatid, meron po kaming, tara na, serve tayo, 2.0. Ito po yung aming annual program sa worship team to recruit musicians, singers. At andun po silang magkapatid. Salamat sa kanilang mga magulang na sa kabisin nila sa business nila, they find time to attend, to be a part of the ministry. At salamat sa ini-impart po sa mga anak nila. Hindi po masamang mag-excel tayo sa studies. Nagiging masama po yung pag-excel sa studies pag wala na po ang Panginoon sa pag-aaral ng ating mga anak. Ano po ba ang background ng Book of Isaiah? Isaiah 6 occurs around 742 to 738 BC. Ito po yung panahon na mayroong national crisis. Pagkamatay po ni King Uzziah, a prosperous, long-reigning monarch of Judah. Ito po yung context nito. Ito yung panahon na nasa matinding krisis po ang bansang Judah sapagkat namatay po si Haring Uzziah sa kanyang patuloy na pangunguna during that time. At ayon po sa background ng talatang ito ay meron ding political uncertainty sa panahon ni Prophet Isaiah. Parang panahon natin, di po ba? Nakakalungkot sa ating bansa. What is happening in our Senate, talagang dapat pag-pray po natin. So katulad po na yun, amid this political uncertainty and rising threat from Assyria, Isaiah received a profound vision of God's sovereignty in the temple, calling him into a difficult ministry of declaring judgment to hardened people. So sa panahon po ng political uncertainty, tinawag po ng Panginoon si Prophet Isaiah. Alam niyo po, mahirap maging propeta ng Panginoon. Kaya nga po tawag sa kanila, di ba? Mayroong weeping prophet, pero pong isang propetang talagang matindi yung kanyang persecution. Sino po ba si Isaiah? Para makilala po natin siya. Si Isaiah po isang major Old Testament prophet who lived in Jerusalem during the 8th century BC. Anak po siya ni Amos. He served as a royal advisor and messenger to 4 kings of Judah, warning the nation of impending judgment while prophesying the coming of the Messiah. So, ang Isaiah po ay mahabang libro ito, no? Kasi major prophet po si Prophet Isaiah.
Tayo po sa kanyang background, siya po ay naging royal advisor and messenger sa 4 na hari po ng Juda. Kadalasan pong trabaho ng mga propeta ay mensahero po sila ng Panginoong Diyos, ni Yahweh na ating Diyos. Okay? They declared the message of the Lord's judgment, the Lord's correction. Ano man pong mensahe ng Panginoon, sila po nagsasabi po sa bayan po ng Panginoong Diyos. Kaya po yung kanyang book of Isaiah, siya po ang author nito, and his writings are the most frequently quoted Old Testament text in the New Testament. Kung mabasahin niyo po ang New Testament, kinukot po yung mga writings si Isaiah, the prophet. 3 po yung pinakapanghunahing kinukot. Una po, the virgin birth of the Messiah. Pangalawa, the Messiah's suffering and sacrifice. At pangatlo po, a vision of future peace and establishment of God's eternal kingdom. Ibig po sabihin, sa panahon ni Prophet Isaiah, naiprophesy na po, mayroon pong darating na tagapagligtas. Mayroon pong Messiah na tutubos sa kasalanan ng mga tao. At nangyari po yan at pinatuhanan ni Isaiah when he was quoted in the New Testament. Now, ano po yung significant experience ni Prophet Isaiah na siya po ay ma-immerse sa presence po ng Panginoong Diyos? Ito pong ating topic, doon na ating mensahe ngayong umaga. Prophet Isaiah immersed in God's presence or experienced immersion in the light of God's glory. What we can learn from his immersion experience in God's presence? Ano po yung ating matututunan sa buhay ni Prophet Isaiah na karanas po ng immersion o siya po yung na-immerse sa presence po, sa glory ng ating Diyos? Bakit po bang ang immersion ay in God's presence as a very important part in our relationship with God? Laki-laki po ng ating team, immerse. Tulad po na aking binanggit kanina, marami ng mga bagay, ang mga tao po ay na-immerse, nagsasabi ko sa mga bisyo, technology, and so much, and so many other things. Immersed in His glory. Point number 1, Prophet Isaiah received a clear revelation of God's glory. Clear revelation of God's glory. So, Propeta Isaiah po tumaga po ng maliwanag na kapahayagan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Basahin ko, verse 1-3. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim, each had 6 wings. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Sa Tagalog po, naroon po ang kanyang malino na pagkakaranasan, ang kanyang pagkamangha sa kapahayagan, sa kaluwalhatian po ng Diyos. Ayon po sa mga Bible scholar. Itong vision na ito, parang 3D ito, talagang profound, malinaw. Sabi nga po, na very awesome experience sa kanya at na-overwhelm po si Prophet Isaiah when he see God enthroned in the majesty. Di ba sa panahon natin ngayon? Sa totoo lang, bumibili nga po ng ticket, 30,000 sa isang concert. BTS concert. May bumibili niyan. 39,000 pa nga yung nasa harapan ka talaga. At makita natin paano po ang tao, ina-idolize po sila. Day back. Nakita ko sa YouTube eh. Umiiyak pa nga yung mga magagandang babae from different countries to see BTS. Now, the point today is, kamusta yung ating passion sa Panginoong Diyos? Kamusta na po yung ating excitement pag tayo po pupunta sa bahay po ng Panginoong Diyos? Hello? Kamusta po yung ating passion sa Panginoong Diyos? Kung babasahin po natin ang Biblia, wala pong babae at lalaki na kinatagpo ng Panginoon na hindi po nagbago. Amen po ba? When Prophet Isaiah has a clear understanding, when he received a clear revelation of God's glory, he was never be the same again as a prophet of God. Balikan natin nung ating tinagap natin si Jesus Christ sa buhay natin. The first time we got born again. Diba? Gusto natin, linggo-linggo na sa church tayo. Gusto natin, huwag maka-absent sa mga Bible study o prayer meeting pa nga noon, midweek, mga home Bible study.
Ngayon po nakakalungkot, kinakatamaran na po ng mga anak ng Diyos yung pagdalo. No? Parang ang sakit pakinggan sa aming mga pastor, maintindihan naman tayo ni pastor, may next time pa naman. Paano kung wala na next time, huling Sunday na pala, hindi ka pa naka-attend, kinuha ka na ni Lord? Hello? Clear revelation of God's glory. Nabanggit po rito yung salitang yung seraphim, isa pong angelic being. Dito lang po nabanggit sa Isaiah ito. Kung imagine mo, parang nakakatakot. Ano to? Parang ibon, parang lumilipad, tatlong pares yung pakpak. Pero may ibig sabihin po yun, mga kapatid. In the Old Testament po, makikita po natin yung itong seraphim na ito, nabanggit po ito. They are celestial angelic beings who surround the throne of God, appearing in a vision to the prophet Isaiah, has 6 wings, fiery creatures. Ang kanila pong role ay to worship God, continually proclaiming His holiness. Kaya sabi nila, banal, banal, banal ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. And they are often regarded as the highest order of angels in traditional theology. Ano sabi? Isang pares ng pakapak niya sa mga mata, isa sa katawan para panglipad, at pangatlo po, sa bandang paa niya po, isang pares po ng mga paa. So do some research. Ang nag-focus po yung mga theologian, sabi nila, doon sa mata. Isang pares po na lumilipad, yung mata niya, bumubukas, sumasara. At sabi niya, day and night, patuloy silang hindi nagbabago sa kanilang sinasabi. Sa pagbukas sa kanilang mga mata, isa lang sinasabi nila, Holy, 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 the whole earth is full of His glory. Hello, church. Kahit po kailan, hindi po naluluma ang kabanalan ng Diyos. Hello, andyan pa po ba tayo? Amen po ba? Na kahit anong mangyari sa mundong ito, kahit magbagong mundong ito, hindi magbabago ang kabanalan ng Diyos na buhay sa ating mga buhay. Kalikasan niya po yung kabanalan. Kaya nga po marami nag-struggle sa atin, di ba? Hindi ako Kristiyano, wala namang maraming bawal-bawal eh. Ba't ngayon naging Kristiyano ko, parang ang higpit naman sa church niyo. Kapatid, hindi po naghihigpit ang church. Hindi po kami naghihigpit. Ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, pagkaibigan mo ang mundo, kaaway ka ng Diyos, yun lang po yun. Hello, andyan pa po ba tayo? Kaya nung maranasan po ni Prophet Isaiah ang kapahayagan po ng Panginoon, nakita niya ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga malinaw po, di ba sabi sa verse 1? In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and the train of His robe filled the temple. Nakita niya po ang Panginoon, nakaupo sa kanyang trono. Kapatid, ngayong umaga, wala physically ang Panginoon dito, pero His Spirit and His presence in this place. Alam mo ba yun? Naalala mo bang narito ang Panginoon ngayong umaga? Sinabi niya sa kanyang mga salita, 2 o 3 nagkakatipon, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kasi si Lord po ang ating special guest ngayong umaga. Palakpakan po natin ang Panginoon. Coram Deo, an audience of one. Kung kumakanta ka sa Panginoon, anumang ginagawa mo para sa Panginoon, that is Coram Deo. You have an audience of one. May nakakakita o wala, gusto mong paglingkuran ng Panginoon, you do it for the glory of God. Yun nga, matindi pa nag-iisa ka na, tinetest ka ng Panginoon eh. Tutuloy ka pa rin ba kahit mag-isa ka nagtuturo sa mga bata sa outreach? Meron po kami isang byuda sa church. Alam niyo po, 3 yung outreach na hinahawakan niya. Mag-isa lang po siya. Hallelujah. Makita niyo po sa lupang tipan, ang manifestation po ng God's glory was accompanied by supernatural fire. Example po, si Moses sa Mount Sinai, di ba, lumiligya po yung bundok na binibigay po ng Diyos kay Moses ang 10 utos ng Panginoon. The 2 tablets of stone written by the hands of God. Kaya natatakot po yung basang Israel during that time. Pumunta po sa Mount Sinai. Why? Because the smoke blew up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Pero pagdating po sa bagong tipan, wala pong mga ganang supernatural manifestation. In the New Testament, the glory of God is revealed in His Son,
Jesus Christ, the Word became flesh and made His dwelling among us. Sabi nga po sa John 1:14, we have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Jesus came as a light for revelation of the Gentiles and the glory of God's people Israel, and the miracles that Jesus did were signs through which He revealed His glory. Walang masyadong drama tulad sa lumang tipan. Pero pagdating po sa bagong tipan, nahayag po sa anak ng Diyos kay Jesus Christ ang glory ng ating amang Diyos sa langit. So, ibig sabihin ng mga kapatid, if Jesus is in your life, dapat nagliliwanag ang Panginoon sa buhay po natin. Hello? Kaya sinasabi ko, kung nasaan ang mga Kristiyano, naroon ang pagkapala ng Diyos. Bakit po? We are the bearer of the presence of God. We are the living temple of the Holy Spirit. Lalo sa panahon na ito, nagtitriple tayo na po ang kaaway. Hindi mo na sabihin nila, Kristiyano ka pala. 10 taon na tayo magkasama sa school. Asawa ka pa pala ng pastor. Mayroon pa ako na-encounter na ganyan eh. Ang pangit pakinggan, Christian ka pala, no? Pero hindi ko naman nahalata, 10 taon na. Di ba nakakaya sa Panginoon Diyos yun? Pero dapat ikahiya ang Diyos. Dapat ba natin ikahiya ang Diyos sa buhay natin? Pero dapat mahiya, tayo po yun kasi hindi tayo karapat dapat. Alam niyo po ba yun? We don't deserve na iligtas tayo ni Lord. We don't deserve to be blessed. Bakit po? We are far from God. Romans 3:23, lahat tayo nagkasala at di nakabot sa kanyang kalawalhatian. Pero salamat sa biyaya ng Diyos through Jesus Christ. Nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng kahabagan mula sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naintindihan natin ang kanyang pagmumuling pagbabalik. Amen po ba? Sino nag-iintay sa Panginoon? Salamat sa 20 na nag-iintay sa Panginoon. Ulitin ko, Maranatha, Jesus is coming again. Sino po nag-iintay na maasa sa pagbabalik ng Panginoon? Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos, nangako siya. The one who called us is faithful. The one who promised is faithful. Kaya dito mag-practice na daw po tayo. Nang maging tagalangit tayo. Lala ko tuloy si Abraham sa Book of Genesis, no? Kanyang pinsang si Lot, sabi niya, sige, ikaw unang pumili ng lupaing gusto mo. Ano pong pinili ni Lot? Lahat ng magagandang kapatagan, lahat ng may maraming balon para uminom yung kanyang mga livestock na alaga nila. Ang galing nang talaga ng attitude ni Abraham, no? Hindi siya mapagsamantala. Tutuusin, mas matanda siya, mas maganda siya, ang unang bigyan ng priority. Parang ako, kasi senior ko lang, no? Welcome to the senior club na pala ako. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Sige, Abraham, lahat ng natatanong mo, lahat ng malalakaran mo, sa'yo. We cannot outgive God's church. If we will learn to live pleasing before the Lord at malulugod si Lord sa buhay natin, blessing will follow. Hindi problema ang blessing. Tayo mga earthly parents, di po ba? Pag yung mga anak natin, nabibigyan tayo napiplease tayo sa kanila. Kaya hindi ka nagsasabi, binibigyan na natin yung ating expression ng gratitude natin, pasasalamat sa kanila. Kaya sabi sa Biblia, kung kayong mga earthly fathers, nagbibigay ng mabuting bagay sa inyo yung mga anak, how much more ang iyong amang nasa langit. Hello. Si Prophet Isaiah sa clear revelation of God's glory. Mga kapatid, hindi kinakailangan intayin mo yung rapture para maranasan mo ang Panginoon sa kanyang kalawalhatian. Dito sa lupa, ipaparanas niya po sa iyo. Paano yan? Stay in the presence of God. And I remember Moses in his life. Ano sabi ni Moises? Desperate si Moses sa presence ng Panginoon. Panginoon, kung di mo kami sasamahan, wag mo kaming ialis sa lugar na ito. Sabi ni Moises, sabi niya kay Yahweh. Ba't yun ang cry out ni Moises? Pwede naman silang ginagabayan ng Panginoon. Lord, samahan mo kami kasi wala kaming pagkakaiba sa ibang mga bansang sa paligid namin kung hindi mo kami sasamahan. Kapatid, sa buhay natin, walang kwenta pag wala ang Diyos. Alam mo ba yun? Magiging may kwenta ang kwento ng buhay mo pag may Kristo tayo sa buhay natin. Amen po ba? Hello? Palakpakan mo nga si Lord ngayong umaga. Magiging may kwenta ang kwento mo pag may Kristo na nanatili sa buhay mo.
Anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Yahweh kay Moises? Dahil lugod na lugod ako sa iyo, sige. Itatago kita sa siwang ng bato, tatakpan kita ng aking mga kamay, at dadaan ako sa likod mo. Makita mo aking likuran, pero hindi aking muka, kasi wala pang nabuhay na nakita sa aking muka, sabi ng Yahweh kay Moises. And for the record sa Biblia, si Moises lang po ang pinibigyan ng Diyos makita ang kanyang likuran. Ba nakakaingit siya? Bakit nangyari yun? Moses experienced the glory of God. Ano sabi? Lugod na lugod si Yahweh kay Moises. Sa buhay ba natin, naisip mo ba yan na bigyan mo ng kaluguran si Lord sa buhay mo? Kasi most of the time, tayo laging pahingi tayo kay Lord. Lord, pray po ako sa inyo. Hindi ko sinasabing masama yun, pero balansin lang po natin. When was the last time na lumapit tayo sa Panginoon na sinasabi mo lang sa Kanya, Lord, gusto ko lang magpasalamat. Na hindi ka humingi, nagpasalamat ka lang. Kasi grabe yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Sa gitna ng pagsubok, pagkasama mo ang Panginoon, may tagumpay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. May hawak ng buhay natin. So si Prophet Isaiah po, sa clear experience of God's glory. Kapatid, kahit sa bahay mo, kahit sa Diyos na nagpipray ka, nagbabasa ka ng Biblia, you can encounter God in His presence. Amen po ba? Because our God is an omnipotent, omnipresent God na ating sinasamba sa umagang ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi lang po clear revelation of God's glory. Sabi ko nga po, sa Biblia mababasa natin, lahat po ng mga lalaki at babae kinatagpo ng Diyos, they will never be the same again. Because the presence of God transformed their lives. Alam niyo po, sabi nga, nabasa ko, sabi doon, si Satan daw po, he doesn't care. No? Na-discuss ito sa klase ko every Tuesday. Sabi po din, Satan doesn't care kung nag-church ka. Kasi siya man pumupunta sa church. Alam niyo ba yon? Satan doesn't care kung may memory verse ka. Kasi nga, ginamit niya rin yung Word of God. Ano sabi sa temptation ni Jesus? Ano sabi niya? Nasusulat. Naman, sabi niya kay Jesus, nasusulat. Magpatihulog ka. Kasi maging yung sakong mo, hindi masasaktan. Sasaluhin ka ng mga angel. Di ba? Ano sabi ni, di ba? Nagkukot siya ng scripture. Alam niyo daw po, takot daw po si Satanas pag mga Kristiyano, ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Ulitin ko. Satan will cause fear to Satan kapag po tayo pinamumuhay natin sa salita ng Panginoon. Bakit po? Kasi binabago tayo ng Diyos. Kasi na-empower tayo ng salita ng Panginoon. Doon natatakot si Satanas na marami pa tayo maging patotoo at mahikayat, madala sa kingdom of God. Kaya napakalaga po nating testimony, ating patotoo sa harapan po ng Panginoon. And to experience the glory of God, let the power of His Word penetrate yung buhay po natin. Nakita tayo magsalita, may nabibless. Bakit po? Nag-manifest ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Pangalawa po, clear picture of Himself. Clear picture of Himself. Malino na paglalarawan ng kanyang sarili. Nung Propeta Isaiah po, nakita niya po ang kabanalan ng Diyos, ang kaluwalhati ng Diyos in a vision. Nakita niya yung sarili niya. Verse 4-7, and the foundation of the threshold shook at the voice of him who called, and the house was filled with smoke. And I said, who is me? For I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Ibig sabihin, pagkaunawa sa kanyang kalagayan na isang makasalanan. Sino pong may salamin sa bahay? Siguro lahat tayo, di ba? Sa bathroom meron, sa kwarto meron. Bakit po? Alam nga namang aalis ka, hindi mo titignan yung sarili mo. Dahil mga kababaihan, di ba? Meron pang pakit sa mirror yan sa mga bag nila. Di ba? Bakit po mahalaga sa salamin? Kasi tinitingnan mo itsura mo kung ayos ka ba. Di ba? Baka mamaya, isa lang yung kilay mo. Sa mga kababaihan, umalis ka, isa lang yung kilay mo. Di ba? Kakaibang kinilang ka. Isa lang yung kilay mo. Sa mga kalalaking, di ba? Gusto mo maging maayos ka. Itsura mo. Baka mamaya hindi ka nakasuklay. Baka mamaya may dumi pala sa mukha mo. So we always find a mirror
Sa loob at labas ang ating tahanan. Bakit po? Because the physical mirror, the literal mirror, see who we are. Itsura po natin. Sa panahon po ni Prophet Isaiah, upon seeing God's glory, Isaiah immediately recognized his own unworthiness and sinfulness, leading to his cleansing by a seraphim with a burning coal. Nung makita na po ni Prophet Isaiah ang kanyang sarili sa harapan ng kabanalan ng Diyos sa kalawalatian ng Panginoon, nakita yung sarili niya na, Lord, di pala ako karapat-dapat. Isa pala akong makasalanan. Mag-real talk ho tayo ngayong umaga. Baka mamaya last speaking English ko na po sa Caloocan Bethel, di natin alam. Sino po ang 20 taon ng Kristiyano dito? 10 taon na Kristiyano. 5 years ng Christian, 10, 15, 20, 30. Alam niyo, habang tayo tumatagal sa Panginoon, yung journey natin, maraming challenges yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, manatili kang sa wakas, maliligtas eh. Pananatili, hindi humadali yan. Kasi yuyugin yung faith natin, shake yung faith natin. Titis ni Lord yan. Parang ganito lang yan eh. Kung tanongin ko, sino ang gusto ng 10 million ngayong umaga? 10 million. Kasi 1 million, barya na lang eh. Sino ang gusto ng 10 million? Limbawa, may nagtanong siya, sino ang gusto ng 10 million? Sabi ni Lord, sino ang gusto ng 10 million? Kasi anniversary ng Caloocan Bethel, bibigyan ko, sinabi ni Lord yan. O, isa lang, si Pastor Kik lang ang may gusto. Pero tandaan ninyo that money is a test. Susubukin ka rin ng Diyos sa pera. It's not wrong, it's not a sin to be blessed and prosper. Magiging makasana na kapag Diyos na naging pera, ang pera naging Diyos mo na sa buhay mo. Kaya laging tanong, who is the owner? Minsan, Pastor, ang tagal ko na pinagpipray, sana magkaroon kami bagong bahay, bagong kotse. Kasi kailangan namin eh. Kaya mag-alala, nagpipray din ako ng bagong sasakyan, service namin pamilya. Walang masama doon. Yung pag-iintay mo, tinitis ng Lord yung patience mo to wait. Kasi si Lord sumasagot naman na yes, no, or wait. Parang alala ko lang, nung ako po wala pang asawa. Hindi ka ba mag-asawa? Mag-30 ka na. Nung mag-asawa na, hindi ba magkakaanak? Ang daming pressure sa buhay. Nung mag-anak na, ba't isa lang ang anak ninyo? Sabi ko, Brad, may problema ka? Hindi namin problema yun. Sasakyan nyo. Masyado ng vintage siya. Parang katulad ng sasakyan ni DS po ni Pastor Jun, yung aming Toyota Corolla. Di ba? Kasi anak namin yung 28 years old na po yung sasakyan namin. Hindi namin kinakaya gamitin yung bakit po? Gumamandar naman. Merong bumibili. Hindi nyo ba ibebenta yan? Hindi, wala kaming gagamitin pag binenta namin to. Pastor, iba nga magaganda niya sa alam ng Diyos yan because I believe God answer prayers in the right time. In the right time. Hindi kami sasagpang na 10, 20,000 down payment, kuha na kayo. Takot ho kami sa utang. Gusto namin, pag nangutang kami, kaya namin bayaran. Bakit? Patotoo natin yun eh. Mga Kristiyano responsible. Mga Kristiyano katiwa-tiwala kasi mga anak ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. So, minsan nagpipray tayo, di ba? Pero ang tanong dyan, bibigyan pa ni Lord yung prayer mo, ibibigyan ni Lord yung prayer mo, gagrant Lord yung prayer mo, right time, in the right away. Si Lord ba, hindi mo makakalimutan? Kanina, yung sabi ko example, 10 milyon, ano agad na papasok sa isip mo? Pastor, magta-travel ako, 10 milyon yan. Ilan kaya magsasabi na, Pastor Jun, yung kalahati po ng 10 milyon, dudonate ko sa mission natin. Meron kayo makakaisip ng gano'n? Kalahati, 50%, hindi 10%, 50%. Mga kapatid, money is a test. Pero if you know who is the owner, wala tayong problema dyan. Maging si Job, sinabi niya sa kanya istorya, di ba? Alam niyo ba si Job, sa aking pagkasalig sa buhay niya, isa siya sa pinakamatuwid na namuhay sa silangan sa panahon niya. Pinakamatuwid o righteous siya. Hindi tayo papasa sa kanyang pagiging righteous. Pero sinubok po siya ng Diyos. Hindi hubiri pagsubok niya. Alam natin istorya niya, di ba? Physical. Di ba? Nagkasugat siya, buong katawan niya. Emotional, sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo na yung Diyos mo at mamatay ka na. Asawa pa niya nagsabi noon, magaling na asawa. Wala po sa Caloocan Bethel na ganyang spouse.
Economically, namatay lahat, yung mga ari-arian niya, naubos lahat. Namatay ang pamilya niya. Grabe po yung torture niya. Pero ano sinabi ni Job? Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh ang nag-alis, purihin si Yahweh. Kaya po palakpakan natin. So, alam ni Job, sinong may-ari ng lahat-lahat sa buhay niya. Kaya pag alam mo kung sinong may-ari ng lahat-lahat sa buhay mo, hindi na issue sa iyo yung pagbibigay, hindi na issue sa iyo yung mga bagay-bagay. Kasi alam mo, nabubuhay ka sa grasya at biyaya ng Diyos. Kaya araw-araw nagpapasalamat ka, buhay ka. Di ba sabi nila, every gising is a blessing. May isang activity mo ginagawa tayo sa araw-araw, hindi natin napapansin. Sa loob ng isang buwan, parang 6 digits siya, nakalimutan ko yung actual, parang more than 300,000 times sa ginagawa natin, yung paghinga po natin. That is a blessing from God. Pag na-hospital ka, may oxygen, magkano isang tank ng oxygen para makahinga ka lang? Mahal po. Are you grateful to God? Buhay ka ngayong umaga, humingi ka ng normal. Narito ka, sumasamba sa Diyos. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So si Prophet Isaiah po nakita niya yung kanyang awardiness. So totoo lang po, sa panahon ngayon, mahirap yung mga tao mag-accept na nagkamali siya. No? Mahirap nga makarinig ng sorry. Mahirap nga makarinig na, would you please forgive me for what I have done? Kasi kakunti na po yung mga tao na may pananagutan sa mga ginagawa nila. Sino ba tayo para hindi magkamali? Diyos lang ang pwedeng hindi magkamali. Amen po ba? Diyos lang pong walang kasalanan, tayo ay pwede pa rin magkasala kahit may Diyos na sa buhay natin. Yan sinabi ni Jimmy Swaggart, in-interview po siya. Bakit siya bumagsak? Kasi hindi na niya natutong pakinggan ang mga pagpapayo ng mga tao nagmamalasakit sa kanya. And he isolate himself to those people around him. Mga kapatid, ngayong umaga, maging sa Biblia po, mababasa natin yung mga salitang unworthiness. Luke 15:21, yung prodigal son, di ba? Buhay pa yung magulang, di ba? Yung tatay niya, kinuha agad yung kanyang kayamanan, yung parte niya. No? Siguro kung ilang sako yung pera niya, kalang-kala niya, hindi na maubos yung perang sako-sako na dala niya. Ang sabi ng anak, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Basta kinakailangan madapa tayo. Basta kinakailangan ng Panginoon, mauntog tayo para magising tayo. Ano nga ba ang halaga natin? Itong prodigal son na ito, ang sarap ng buhay niya sa bahay ng tatay niya. Nakala niya hindi maubos yung pera. Can you imagine? Siya po'y namasukan tagapagpakain ng baboy sa piggery. Kulang na lang agawan niya yung pagkain yung baboy at nare-raise niya, teka muna. Nauntog na siya, nabuso ng malamig na tubig. Teka muna sa bahay ng tatay ko, yung mga alila namin, busog na busog sila. May breakfast, may lunch, may dinner, may merienda. Ako ito, nagugutom na ako. Mamamatay ako sa gutom. Kaya sabi niya, babalik siya sa kanilang bahay, sabihin sa kanyang tatay, Ama, nagkasala ako sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat tatawagin mo maging anak. Pero nung makita po siya ng tatay niya, nag-iintay ang tatay sa kanya. Niyakap po siya. At sinabi sa kanya, bihisan siya, aking anak ay namatay at muling nabuhay, i-celebrate natin. Mga kapatid sa Panginoon, kahit minsan hindi tayo tinatalikuran ng Diyos sa buhay natin. Na kahit kailan hindi tayo iniiwan ng Panginoon, tayo po nang iiwan sa Kanya. Kaya nga sabi ni John the Baptist, John 1:27, He is the one who comes after me, the straps of those sandals I am not worthy to untie. Si John the Baptist sinabi niya, ang susunod na darating sa akin ay mas makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako dapat magtanggal man lang ng sintas ng kanyang sandalyas. Alam niyo po yung pagtatanggal ng sintas ng sandalyas sa Biblia? Untying sandals was considered the work of the lowest servants, highlighting John's recognition of Jesus as the Messiah. Lowest servants, pagtanggal ka ng sintas ng sandalyas ng amo o ng Panginoon mo. Pero sinabi ni John the Baptist, I am not worthy to untie the sandals of the one who will coming after me. Ngayong umaga po, walang karapat-dapat sa harapan ng Diyos.
Pero salamat through Jesus Christ who died for us, God make us worthy to become His sons and daughters. Amen po ba? Kaya nga po yung celebration natin, grace po ng Panginoon. Pag sinabing grace ng Panginoon, unmerited favor, yung hindi ka dapat bigyan, binigay pa rin sa iyo. Hindi ka karapat-dapat, but through Jesus Christ, God make us worthy to be called the sons and daughters of God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, while acknowledging this unworthiness, the Bible emphasized that God declared believers worthy through the redemptive work of Jesus, making them righteous by grace rather than merit. So the core message is that while we are unworthy, we are immediately valued by God, as in Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this: while we are still sinners, Christ died for us. Can you imagine, ano? Habang nagkakasala tayo, binayaran na ni Jesus yung ating kasalanan. At minsan mahirap po nating pahalagahan yung kaligtasan natin. Bakit po? Kasi hindi natin pinaghirapan eh. Ano mga bagay natin pinaghirapan, minsan hindi natin pinapahalagan. Pero kapatid, iba po yung grace ng Panginoon. When Jesus gave His whole life for you and for me, hindi natin kayang bayaran yun kasi siya lang makakagawa nun para iligtas tayo at bigyan ng buhay, kapatawaran, at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Hallelujah. So in our unworthiness, Christ died for us to manifest the mercy and love of our Heavenly Father. Nalala ko nung ako po'y Katoliko. Kasi sa totoo lang po, ako'y sakristan, ako'y president ng Legion of Mary sa barangay namin. At magkapari talaga ako, mayroon pong madre na nagme-mentor sa akin during that time. Elementary ako, 9 or 10 years old po ang buhay ko noon. Why I'm saying this? Salamat si Lord, niligtas niya ako. Born again po ako. Nakita ko yung katotohanan. At nakita ko na hindi ako maliligtas sa aking mga ginagawa, ng mga ritual, ng mga debosyon. Maliligtas ako pag ako'y nagsisi sa aking mga kasalanan at tagabin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay ko. Iyon ang sinasabi sa Biblia na kaligtasan. Kasi ang feeling ko noon, pag ako'y naghahatak ng mga karosa, pag prosesyon, pag ako'y lagi lumuluhod sa harapan ng simbahan, biyaheng langit na ako, impyerno pala. Because Romans 3:20 said, all have sinned and fall short to the glory of God. Kaya mapalad po tayo, na bagaman hindi tayo karapat-dapat. Dahil sa ating, kasi noon, meron kaming ina na laging saklolo, pag Wednesday po yung devotion namin, naalala ko yan. Pero naman born again ako, meron tayong ama na laging sumasaklolo. Yung ating Heavenly Father, yung tatay natin sa langit, amen po ba? Yun ang katotohanan sa salita po ng Panginoon. Meron tayong ama sa langit na laging, pag nagpipray tayo, alam niyo, may nabasa nga ako, pag nagpipray pa na tayo sa ating Diyos, ang unang tinakita niya sa atin, yung kanyang anak na si Kristo na matay sa ating mga kasalanan. That's why we were given favor to our petition in prayer and to express our petition to God. Hallelujah. Diyan pa po ba tayo? Hallelujah. So, clear picture of Himself. Malibang makita mo yung sarili mo sa presensya ng Panginoon, hindi mo ma-recognize, hindi mo ma-appreciate. Kahit pagsubok, hindi alam ng Panginoon sa buhay natin. Kasi tayo po mga tao, nasa flesh pa tayo eh. Most of the time, reactive tayo, hindi tayo responsive na maayos sa Panginoon, di ba? Kaya nga sabi ko sa church, minsan nag-ano tayo, Lord, bakit naman ako dumaan sa itong matinding pagsubok? Bakit? Si Job nga eh, na sinubukan, mas matuwid pa nga sa atin eh. Sino tayo para magsabing, mareklamo, Lord, ba't inaalam mo akong i-test yung faith ko? Si Lord nga, kinamatay yung pagmamahal niya para tubusin ikaw at saka ako. Alam mo ba yan? Pero hindi siya nagreklamo sa Ama. Sinabi niya lang, di ba, sa Garden of Gethsemane, Father, if this cup will pass, cup of suffering, yan ang sabi ni Jesus, yet not my will, but your will be done. Submission pa din, obedience pa din sa ating Ama sa langit. Kaya sabi ng mga Bible scholar, sa Gethsemane pa lang, sa prayer pa lang ni Jesus, victorious na kasi He gave up Himself to obey the Father. Amen po ba? Minsan, ayaw nating sumunod sa Diyos, ang tigas ng ulo natin. Kahit bine-bless na tayo ni Lord, binubuhay tayo ni Lord, minsan parang, Lord, baka naman pwedeng i-postpone muna yan. Lord, baka naman yung pagsunod ko, saka na lang yan. Kasi busy pa ako eh. Minsan sabi ko, most of the people talagang busy. Lord, marami akong ginagawa sa business ko, sa hanap buhay ko.
Kung sabihin kayo ng Diyos sa atin, anak, diyan ka na lang muna, bahala ka sa buhay mo kasi busy rin ako eh. Ano kaya maging reaction natin doon? Di ba? That most of the time, tayo yung nagde-demand sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, sinasabi natin lagi, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mapagpasensya. Balik rin natin, ikaw ba tapat, ikaw ba masunod, ikaw ba magpasensya? Hello, church. Si Prophet Isaiah, nakita niya sarili niya sa liwanag po ng kaularian ng Diyos. Alam niyo po, ilang libong preaching na napakinggan natin. May nabago ba sa buhay po natin? Are we hearer of the word or we are the doers of the word? Sinasabi ni Jesus sa gospel. We must be doer of the word para magbunga po tayo at yung mga bunga na yung manatili at mapapuri ng ating Ama sa langit. Andyan pa po ba tayo? Hallelujah. Praise be to God. Isaiah's unworthiness was gone when the seraphim touched his lips with a coal. Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal he had taken with tongs from the altar, and he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Nung makita po ni Prophet Isaiah ang kanyang unworthiness, pag sabing unworthiness, siya karapat-dapat kasi na-realize niya makasalanan siya eh. At sa buhay din po natin sa ating mga kasalanan, ang pagkakaiba lang po ganito, Diyos, dalawang bagay. Nung wala tayo sa Panginoon, ang paggawa ng kasalanan ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Parang, Brother Benji, ang galing mo, nautakan mo yung kasamaan mo, nautakan mo siya. Parang proud ka po, nakapanloko ka kasi wala kang Kristo sa buhay mo, di ba? Mare, alam mo ba na malengke ako? Sobrang ng 200 yung sukli eh. Sayang naman, pambili ng bigas, tinago ko na lang. O di ba, tuwan-tuwa ka pa, nakapanloko ka. Kasi wala kang Kristo sa buhay mo. Pero pag may Kristo ka na, kahit 5 lang, kahit 25, may conviction ka, teka, sumobra po yung, ako, minsan bumili po ako eh. Sobra po ng 50 centimos. Naglakad ako na medyo malayo-layo. Parang kung isipin ko, 50 lang naman, dalawang duling na baril lang ito, hindi makakalugi nung nagtitinda to. And yung conviction ng Holy Spirit, binalik ko. Nanay, sobra po ng 50 centimos yung sukli. Nagulat yung matanda. Okay lang yun? Hindi okay po yun kasi po tama po dapat yung sukli ninyo. Nakakita o wala, ginawa mo yun kasi may conviction ka ng Holy Spirit, tinagawa mo yung tama. Andyan pa po ba tayo? Even the small things, dapat maging Kristiyano mo, hindi mo wala yan. Kasi may patotoo, may nakakakita sa'yo. Si Prophet Isaiah, naranasan niya yung worthiness, nakita niya yung kanyang sarili sa presensya po ng Panginoon. And lastly, dito po ako magtatapos. Pangatlong punto, clear direction of God's call. Clear direction of God's call. From verse 8 to 10, ito pong sinasabi. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? Whom will go for us? Then I said, Here I am. Send my neighbor. Send my seatmate. Wala naman sinabing ganun, di ba? Ano sabi ni Prophet Isaiah? Here I am, send me. Sabi po ni Prophet Isaiah. And he said, Go and say to these people, keep on hearing but do not understand, keep on seeing but do not perceive. Isipin niyo po, papatunghin ka sa mga taong matitigas ang ulo. Doon ka mag-preach sa mga taong ayaw makinig, parang pasok dito, labas dito. Parang work of the ministry to Di ba, Pastor King? Hindi magdali mag-pioneer. Naranasan ko rin po yung mag-pioneer ng simbahan. Parang jack of all trade ka, di ba? Naranasan namin ni Sister Lana yan, baby pa po si David noon. Hindi pa siya pinapanganak. Pagdating ko doon sa maliit na garahe, malapad na, parang kasing laki lang nitong mahaba pa tong stage natin. Sabi natin ganito kahaba. Tatanggalin ko po yung polo barong ko kasi magwawalis pa ako eh. Magkasalansan pa ako ng mga silya, magbubunas pa ako. Sir Lani naman, ipupugyak na sound system, ayusin niya, kinakalawang na. Para may magamit kami. So pagtapos na po, magbabarong na ako kasi mag-preach na, mag-a-usher pa kami. May mga darating na mga tao. Sana nag-businessman na lang ako. Hindi po eh. I know God has called me in the ministry. And God is testing my faith and obedience to the Lord.
Ang tao ayaw nila ng inconvenience sa panahon natin. Gusto nila laging convenience ka comfort. Kapatid, kung totoong Kristiyano ka, don't compromise your commitment to comfort. Si Jesus, hindi naman siya nagkomportable sa mundong ito nung siya nabuhay, di ba? I repeat, when Jesus was born to die, that we celebrate during Christmas, hindi siya namuhay na komportable. Kaya nga sabi niya, wala nga paglagyan ng ulo ng anak ng tao, saan ako mahihiga? Gusto mo maglingkod sa Panginoon, handa kang magsakripisyo. Si Prophet Isaiah, yung kanyang pagtugon sa tawag ng Diyos, alam niya yun eh. It functioned as a commissioning moment that humbles, cleanses, and call him to serve. Si Apostle Pablo, di ba, ano sabi niya? Siya po ay persecutor ng mga mananampalataya, mababasa sa Acts chapter 9. Sa daang Damasco, ano sabi? Isa nakasisilaw na liwanag mula sa langit ang bumunog sa kanya ng 3 araw, hindi siya kumakain. Ano ibig sabihin nun? When Saul encountered Jesus at the road Damascus, naging Paul na siya. Bakit? Whenever a person encountered Jesus, they will never be the same again. Bakit po? Ang Lord ang nagbabago ng buhay. Siya nag-transform ng ating mga buhay. Siya po ang lilinis sa ating mga sarili. Ang Holy Spirit nag-convict po sa atin. Acts 9:3-6 po yan. Mababasa natin. And near Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him, and he fell on the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul said, I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now, get up and go into the city. You will be told what you must do. But you will receive power. Ibang talata ito. So sabi niya sa kanya, pumunta ka sa lungsod at sasabihin sa iyo anong dapat mong gawin. Pinadala po ng Panginoon ang isang propeta ng Diyos para po ipag-ilehan si Paul. Ano sabi? Parang kaliskis ang isda ang umalis sa kanyang mga mata at nakakita na siya. Marami nagtaka, di ba? Ito sasama sa atin? Barumbado yan puso kalingayan, pinapapatay tayo, pinapakulong tayo, sasama natin siya. Nobody believed on his transformation. Pero nagpatuloy po si Saulo, na naging Pablo, nagpatuloy siya sa paglilingkod kasama mga apostol. At alam natin kanyang patotoo. Siya ang original na Titanic. Sa kanyang missionary journey, 2 beses po siyang lumubog sa barko. Pero hindi siya nawala ng loob, nagpatuloy po siya sa paglilingkod sa Panginoon. At marami pong libro sa Biblia, sa Bagong Tipan, Paul and Ephesians, siya pong sumulat, and Paul became the great preacher in the New Testament sa salita po ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, we are called, sabi nga po sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ibig po sabihin, kung siya ang boss natin, may pinapagawa sa atin, He is in charge to supply our needs to do the work na pinapagawa po natin Diyos. Minsan kasi ang kaisipan natin, Pastor, sandali, hindi pa po ako ready Kaya ka ba maging ready? Pag rapture na, tsaka ka-ready maglingkod? Kapatid, time is running out. Ang pag-mission po, hindi lang trabaho namin mga pastor. Ang pag-mission po, trabaho naman lahat na nakaupo ngayong umaga dito, nakakilala kay Jesus Christ. Maging malinaw po sa atin yan. Ang pagtrabaho ng mission po ay trabaho ng buong iglesia sa pangunang mga lingkod na binigay na po ng fivefold ministry sa loob po ng iglesia. Kaya kung ikay mananampalataya, you have the responsibility to share the gospel, to witness for others. Di pa nakakilala sa Panginoong Diyos. Kasi pagdating ni Lord, ang regalo mo sa Kanya, hindi naman yung kayamanan mo Regalo mo sa Kanya yung mga kaluluwa na dala mo para sa Kanyang kariyan, sa Kanyang muling pagbalik. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. We are God's workers in the harvest. Tayo po'y kamanggagawa ng Panginoon sa Kanyang ubasan. Okay? Siya po ang may-ari ng field, ng bukirin. Kaya nga sabi, pray that the Lord of the harvest will send forth workers. Ano sabi sa Matthew 9:37-38? Then He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Maraming nga anihin. Kaya sabi niya sa talatang ito, pray, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. Hanggang di pa dumadating si Lord, mag-mission po tayo. Amen.
May nagsabi nga sa akin estudyante, Bible school sa Bethel, sabi niya, Pastor, kailan po kayo mag-retire? Kapatid, walang retirement kay Lord. Habang buhay kami, habang malakas ako, para ba saan yung buhay na to kung di ko gamitin para sa Kanya? Sabi ko sa Kanyang buhay na ito, ibinigay niya hindi para i-enjoy ko. Oo, enjoy ko siya, pero enjoyin ko sa paggawa para sa Kanyang kaharian, hanggang sa Kanyang muling pagbabalik. Saan demonyo, mandaraya yan eh. Sabi ko nga sa class ko, can you imagine si Satan, example of perfection, dahil sa kanyang pagmamalaki, sa kanyang pagiging take pride, gusto yung makikita ng ang glory ng Panginoon. Ano sabi? Pinalaya siya sa kalangitan. At ang pangit pa, nanghawa pa siya ng 1/3 of fallen angels sa sumama po sa kanya. Kapatid, ngayong umaga, sana maging magandang impluensya tayo dahil kay Kristo. Na magsisimula eh. Ikaw, ako bilang mananampalataya, mamuhay tayo para sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Biblia, let your light shines before men, that they may see good work. Yung good work follows yan because of a good heart given by the Lord, a new heart given by the Lord. Ang tanong, are you ready to go for mission? Hindi man lahat pupunta ng Mindoro, hindi man lahat magpaplant ng church, but everybody has a part. Una, mag-pray. May kakayang sumuporta ka. At pangatlo, paggamit mo rin yung buhay mo to witness to other people. Mga kapatid sa Panginoon, as I close this message this morning, there are 3 lessons from the prophet Isaiah. Unang-una, he saw God. Nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon sa isang pangitain. Sabi nga po talagang grabe po yung kanyang karanasan. Hindi man ganun ka-dramatic yung experience mo about the glory of God. Pero kung ngayong umaga, tinanggap mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, kailangan may patotoo tayo. Naranasan ko ang Panginoon. Hindi ko siya nakita physically kasi spiritual siya eh. Spirit siya. Yung presence ng Holy Spirit nag-ooperate sa buhay natin. Pangalawa, He saw Himself. Nakita niya na wala siyang magagawa. Hindi siya worthy kung wala ang Panginoon nakakasama na maging kasama niya sa buhay niya. At pangatlo po, he received the call of God. He understand the call of God. Na siya ay tinawag ng Panginoon. Sino ang aming ipapadala? Ang sabi doon ng mga Kristyano ngayon, Panginoon, ako, next 3 years, pwede na ako. Dumating na si Lord kinabukasan. Ano pa yung 3 years mo? Ngayon, magkakausap po tayo. May mga pagsasabi ba sa akin ngayong umaga, Pastor, bukas magkapit tayo sa Singapore. Lagi kong biro yan, magkapit tayo sa Singapore. Ano sabi sa Biblia? Pupunta kami doon, pupunta kami din kung loloobin ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayon, pagkapasalamat, 72nd anniversary ng Bethel, magkakasama ho tayo. We don't know next year kung magkakasama pa rin tayo. Only God knows. Sabi ko, mukhang naka-dress to kill ako, okay lang. It's for the Lord naman. Malay ko ba kung maabot pa ako sa 75 years ng Bethel? Just learn to live today and trust to God our tomorrow. Hello, andyan pa po ba tayo? When we immerse in God's presence, we will experience 3 things. Pag tayo natutong magbabad sa presensya po ng Diyos, 3 bagay. Number 1, we will continue to be transformed by His presence. Ang pagbabago po, hindi po overnight ito. Ako, kahit pastor na ako, marami pa rin dinidili sa akin ng Panginoon. Minsan nahook po ako sa minsan may napanood ako na, hindi na ako kasi uso kay drama ngayon eh. Si drama na uso ngayon, alam niyo ba? Chinese drama. Meron bang nanonood? Alam niyo, napansin ko po, ang drama nila, puro pambubuli ang mga eksena. Puro pagmayabang, kaya pala binubuli tayo sa West Philippines. Kultura at karakter pala ng mga Chinese na nambubuli sila. Parang they thought of themselves, they think of themselves higher than you, better than you. Ganun palang isip nila. Mga drama nila, sige, I'll give you 15 minutes, lumuhod ka, mag-sorry ka sa akin dahil ako ay mas mayaman sa'yo. Mga ganong istorya po nila. Wala po dapat tayong ganon sa buhay natin. Pero dapat tayong pagmamalaki natin ang Diyos na mahabagin at mabuti sa ating mga buhay na hindi nagpapabaya at tapat. Amen po ba? Siya nga pong palakpak sa Panginoon. Pero dapat tayong pagmayabang
Pagmalaki mo si Jesus, na kahit kailan hindi tayo pinabayaan, na kahit kailan hindi tayo iniiwan, kahit minsan iniiwan na natin, nakalimot tayo sa Kanya. So we will continue to be transformed by His presence. Pangalawa, we will understand the beauty of His holiness and live for God. Kaya sabi ko kanina, kailan ba naluma ang kabanalan ng Diyos? Ang church po, hindi ito museum of saints. Wala pong church na perfect. Kahit ang Seeds of Jesus po, hindi po kami perfect church. Kahit the other churches namin, hindi po perfect church. Ang perfect lang po ang Diyos. Kaya bakit ka nagpupunta sa simbahan? Kasi ma-check yung attendance ko, baka mamaya marami na akong absent eh. Yun ba yun? Oo, hindi ako nagbibiro. Bakit ka ba't every Sunday andito ka? Tanong ko lang. Dahil ba sa attendance? Dahil hanapin ka ni pastor? Hanapin ka ng mga workers, leaders ng church? Dapat ang sagot natin, kailangan ko pumunta sa church kasi kailangan ko ang Diyos sa buhay ko eh. Kasi kung di mo siya kailangan, ba't pupunta ka dito? Kailangan kong pumunta kasi kailangan ko ang Diyos para mabago pa yung buhay ko. Kasi may mga bagay pang sabi nga si Pablo, di ba? Sabi niya, pag iniisip kong gumawa ng mabuti, mas masama ang lumalapit sa akin. Hindi ko nagagawa ang tama, yung mali na gagawa ko. Bakit? The thorn in the flesh. Habang nasa laman po tayo, wala pa tayong glorified bodies, we battle against flesh. And we need to come to church para pakainin yung kaluluwa natin. Parang Holy Spirit, empower tayo to give up our old life and to live a new life for Christ. Kasi banal yung Diyos natin. Ano sinabi niya? Without holiness, no one can see God. May nagsabi na ba sa inyo, kapatid, I see Christ in you? Sana meron pong nakakita sa atin, magsabi sa atin ng gano'n. Brad, I'm so blessed kasi I see Jesus in you. Sister, isa kang blessing because I see Jesus in your life. We will understand the beauty of His holiness and live for God pag tayo nag-immerse sa presence ng Panginoon. And lastly, we will obey the Great Commission because we love Him and others. Hindi magiging mahirap sa iyo sumunod sa Great Commission, yung paghayo, pag-uwi ng kaluluwa. Bakit? Because those who love God, obedience is not a problem. Nabasa ko sabi. Those who love God in their lives, obedience is not a difficult thing to do. Kasi pag mahal mo ang isang tao, di ba? Gusto mong ma-please siya eh. Gusto kong gumawa ng isang bagay na ikatutuwa niya. Kung mahal mo ang Diyos sa buhay mo, susunod ka kasi hindi yung, Lord, susunod ako sa iyo sasama ako sa mission. Pero yung request ko sa iyo, wala po dapat ganon. Alam niyo ba, pag nakasunod tayo sa Diyos, sa kalooban niya, sapat na yung blessing kasi nag-give up mo yung sarili mo eh. Hindi naman tayo masunuring tao. Na-overcome mo yung sarili mo. Na-overcome mo yung mga difficulty mo. Because Matthew 6:33, inunang mo ang Diyos, kaya uunahin ka rin ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, privilege talaga na makapaglingkod sa iyo. Privilege sa masamba ka namin kasi karapat-dapat ka. Walang mabuting nananahan po sa atin. Isa lang ang mabuti. Tinubos tayo ni Jesus sa ating mga buhay. Niligtas tayo. Binigyan ng buhay na wala hanggan. Kaya ngayong umaga po, gusto kong ngayong umaga, as I end up preaching the message this morning, ibigay mo ang karampatang pagsamba sa Panginoon. He is a magnificent God. Pasabi yung magnificent, wala siyang katulad. Pasabi yung magnificent, perfect yan. Na kahit hindi ako perfect, na kahit hindi ka perfect, kahit may masablay tayo sa buhay natin, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Alam mo ba yun? Na kahit minsan bumabagsak tayo sa ating mga kahinaan, pinapatawad pa rin tayo ng Diyos. 1 John chapter 4, verse 9. Kaya kung nag-iintay ka sa pagbalik ni Jesus, praise God, Maranatha, Jesus is coming again. Pero ba nag-iintay tayo? May battle tayo. Ang solusyon, immerse in His presence. Immerse in His presence. Alam niyo po yung mga usa sa forest. Takbo ng takbo yan. I will end with this story. Naghahanap po yan ng tubig sa batis.
Kailangan uminom siya ng maraming tubig para yung skin niya hindi maamoy po ng mga leon para katayin, para lapain siya. Kasi pag po nag-dehydrate siya, yung skin po niya umaamoy sa mga kaaway niya po sa forest. Pero pag punong-puno po siya ng tubig yung katawan niya, hindi siya naamoy ng mga leon at mga tatapang na ayaw na kakain sa kanya. Sa mundong ito, wala na pong safest place but only in the presence of God. John 10:10, naparito ang kaaway para magnakaw, sumira at pumatay. Pero naparito ang anak ng Diyos para bigyan ng buhay at kasaganahan ito. Ang kaaway po, madali tayo malinlang kasi wala tayong presensya ng Panginoong babad sa ating mga buhay. If we immerse in the presence of God, ang enemy po hindi tayo malalapitan. Bakit? We are covered with the presence of the powerful God. Church, are you ready this morning? And as we sing this song, I pray the Holy Spirit will speak to us. I pray the Holy Spirit will do something in our midst today. Sige po, awit po tayo sa Panginoon before we pray. Patuloy nating sambahin ang Panginoon sa awit na ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Karapat dapat ka, O Diyos. Sige po, patuloy nating sambahin ang Diyos. Patuloy natin siyang pasalamatan sa araw na ito. Na tinuturo sa atin to be immersed in His presence is the only way for us to be transformed. Patuloy tayong baguhin ng Diyos. Patuloy tayong maging mapagpakumbaba na ibigyan natin siya ng kalawalatin sa ating mga accomplishments, sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod. Patuloy nating sundin ang kanyang tawag ng pag-mission, pag-share po ng gospel sa ibang mga tao. Who compares to you? Set the stars. Jesus, continue to worship Jesus. Hallelujah. Worthy evening face, we call for songs of joy as the morning we Karanahin po natin sa Lord ngayong umaga. Tayong natin tumayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. Kawitan mo si Jesus ngayong umaga. Sabihin mo sa Kanya, kahanga siyang Diyos. Sa kailangan mo sa iyong buhay. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay para makapagpatuloy tayo. Kaya saan niyo muling magbabalik. Hallelujah. Wonderful, glorious
Pupurihin natin ang Diyos. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Lord, sa lugar na ito, we declare your greatness. We declare the greatness of our God. We proclaim your holiness. We declare your great love for us. Panginoon, sa umagang ito, patuloy ka namin pinapasalamatan. Patuloy ka namin dinadakila sa naman sa buhay ng Propeta Isaiah, Panginoon. Maging salamin namin sa aming pang-araw-araw na buhay yung banal na presensya. Upang makita namin kung sino kami, anong aming kalagayan, because only the Holy Spirit can convict us, Lord. Kami naliligaw ng aming mga landas at mga gawin na aming buhay. At turuan mo kaming sumunod sa iyo, lalo po sa pagdadala ng mga kaluluwa sa iyong harapan, Panginoon. For the world is waiting for us, for the people to be reconciled to God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. At dalangin ko, Panginoon, mga salita mo tumimo sa aming mga puso, ito'y magbunga, O Diyos, at bigyan ng kalubatan sa banal mong pangalan. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy mong pagpalain ng Caloocan Bethel Assembly of God. Mula po dito sa Mother Church, kay Pastor June, sa kanyang pamilya, sa mubuo po ng mga board ng iglesyang ito, sa bawat workers and leaders, I pray, O God, that you bless them with your vision, with your strength and the wisdom that comes from you, from every family that they represented today, sa mga daughter churches, Panginoon. Lord, patuloy magkaisa na sambahin ka, na ibigin ka, asundin ka, at higit sa lahat, manahan sa banal mong presensya ng susi naming tagumpay sa buhay na ito hanggang sa muling pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon. Lahat ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa iyo lamang, Ama. Ito pong aming sama dalangin. Sa pangalan ni Jesus, tapos sabihin malakas sa Amen at palakpakan po natin ang buhay na Diyos. To God be all the glory. Praise be to God. Happy 72nd anniversary. O Diyos, tunay na ikaw ay matapat. Tunay kang dakila. You are so great and marvelous, God. Tunay na walang sapat na salita na aming pwedeng ibigay sa iyo. Sa kabila ng mga panahong nagdaan, Panginoon, sa 72 taong katapatan mo, Panginoon. Sa kabila ng maraming hirap, pagsubok, pag-uusig, ang dinanas ng iglesyang ito, Panginoon, ikaw pa rin, O Diyos, ang siyang mahayag. Lord, dalangin po namin ang patuloy na pagpapala mo, Panginoon, ay ibuhos mo sa iglesyang ito. Nang sa ganon, mas marami pa ang maabot, marami pa ang mailapit sa iyo na mga kaluluwa, Panginoon. Marami ang makaranas ng katotohanan ng iyong mga salita. Makaranas ng totoong pagbabagong buhay, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian lamang. Lord God, nawala na ang ilan, Panginoon, ngunit ang iglesia mo patuloy mong pinatatatag. Hindi sa aming ganang kakayanan, Panginoon, kundi dahil sa kapangyarihan na yung patuloy na pinadadaloy sa bawat isang anak mo na nais maglingkod sa iyo na may tapat na puso. Lord God, we thank you for your kindness, your goodness to every one of us. Kami hindi perpekto, Panginoon, ngunit patuloy mong binabanal dahil sa aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Lord, we continue to ask for your Holy Spirit to overflow in our hearts and lead our minds in a better place, places that you are going to give for those who want to serve you more for your glory alone. Lord, hindi matatapos po sa 72 years
of your faithfulness ang gawaing ito, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na tapat, Diyos ng Biblia na patuloy na naghahayag sa amin ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan sa sino mang patuloy na lalapit, dudulog sa iyo. And Lord, we give you all the goodness, all the greatness, all the honor, all the victory, Lord. Lahat po ng tagumpay, Panginoon, na aming naranasan, hindi po namin nakamit dahil sa aming sariling kakayanan, kundi dahil sa patuloy na pangunguna, patuloy na pagpapala mo at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na sumasa bawat isa sa amin. Patuloy mo, Panginoon, pangunahan ng bawat isa sa amin upang lalo kang mahayag saan dumako ang paa ng iyong mga anak. Bless this church, O God, as your missionaries, Lord, for your glory alone, O God. Prepare every one of us with strength in our hearts and faith in you, O God, na patuloy kang kikilos, hindi sa bawat isa sa amin, kundi para sa iyong kalwalhatian lamang. Again, O God, we give you back all the glory, the honor, the praises, O God. You are marvelous, majestic. Oh, hallelujah! Sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng kalwalhatian, karangalan, tagumpay, Panginoon, ay sa iyo lamang. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala at patuloy na pagtugon mo sa bawat panalangin ng iyong mga anak sa dakong ito. Salamat po, Diyos. Ang anibersaryong ito ay iyong tagumpay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Again, we give you back all the glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Tapos po natin lahat ng ating mga kamay sa Panginoon. Tanggapin po ng bawat isa sa atin. Sa ating pong pasamantang pag-iwalay, patuloy na fellowship, ang basbas ng Diyos sa mat pag-ibig niya. Patuloy na pagkipisan, kaaliwan po ng Diyos Espiritu Santo at maging ng banal na Espiritu. Isang patuloy kumigil sa atin, patuloy na pagpapala at pagpapagaling ng Diyos Anak sa ating lahat ngayon at magpakailanman. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen, amen, amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy anniversary.